It's really a sense of the House resolution. Uh, Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time na panonood, please click mo na yan yung TV Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, breaking news guys. Breaking news. PBBM nagsalita na regarding sa ICC. So yan ang mainit na balita guys, kakapasok lang, mga 2 oras lang siguro nakalipas, na posibleng bumalik pagka-member ang ating bansa sa ICC pagkatapos mag-withdraw ni Duterte noong 2019. So may plano na naman ang ating gobyerno ngayon na papasukin na muli yung ICC. So hudyat na ba to guys na talagang tuloy-tuloy na to, na talagang papasok na sila? So na-interview kasi itong si BBM ng mga media regarding dyan. Pero bago yan, di ba guys, kahapon, nagsalita itong si Inday Sara na ni-remind niya yung mga lawmakers o mga kongresista na parang napakabilis daw. Kasi guys, lumalakas, di ba? Nag-file ng resolution na papasukin na itong ICC. 3 resolution na to guys, nauna nung October, yung Makabayan Bloc, sila Franz Castro. Tapos sumunod itong sila Benny Abante, yung chairman ng Human Rights sa Kongreso. At tapos kasabay niya si Juan Ryder, party list itong si Rod Gutierrez, nakasama ni Colonel Busita. At yung pinakahuli itong si Edsel Lagman ng Liberal Party. So yung Benny Abante guys, mga ano yun, mga majority na congressman. Guys, kumbaga talagang kasama sila sa unity. So, ang sabi kasi ni Inday, yung kay Inday mo na guys, ang sabi ni Inday, naglabas siya ng statement. Basahin mo na natin. Huwag nating insultuin at bigyan ng kahiyan ang ating mga hukuman sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala na mga dayuhan lang ang tangi may abilidad at magbibigay ng katarungan at justisya sa ating sariling bayan. So, yan, di ba guys? Dalawa yan guys. Tapos mayroon pa siyang isang statement. So, dito sinasabi niya muna dito na kahihiyan daw pagka pumasok ang ICC, parang wala tayong kakayahan na magproseso ng katarungan o batas dito sa ating bansa. Na which is nakita natin, meron naman tayong batas pero mabagal lang, di ba? At bukod doon, di ba, ano bang dinulot ang kahihiyan ng ating bansa? Hindi ba mismong tatay nga niya, di ba? Actually, dalawa yan, panahon din ni BBM. Di ba? Tatay niya, yung senior. Di ba, nung naging diktador siya, nalaman ng buong mundo yun. On record yun, di ba? Na naging diktador ang Marcos. So, napunta tayo sa kahihiyan ng ating bansa. Pero nung nagkaroon ng people power, guys, di ba? Na sinasabi ng mga dilawan, di ba? Nagkaroon ng people power, nabago ang himayin ng Pilipinas. Kasi tayo ang naging modelo dahil dun sa people power na tahimik at mapayapang revolusyon ang nangyari at naguging yan taong bayan. Naging modelo yon sa ibang bansa. So nakita yun sa ibang bansa ngayon, di ba guys? Ganon din ang ginagawa nila. Nagsimula sa atin yan. Yung mga protestang tahimik at hindi violente. Kumbaga, demokrasya ang umiral. So, di ba yun? So ngayon, at ang sabi pa ni Sara, ito pa guys, ni Sara, to allow ICC prosecutors investigate alleged crime are now under the exclusive jurisdiction of our prosecutor and our courts. It is not only patently unconstitutional but effectively belies and degrades our legal institution. So, ayan guys, di ba? So, patungkol talaga dun sa jurisdiction daw ng ating bansa na
na umiiral dito. So, kumbaga, kung titignan mo yung statement niya, protection lang kay sa tatay niya, di ba? Hindi nga natin narinig ito si Sara na sinasabi na nakakaya rin ng China, di ba? Dahil hindi nirespeto ang West Philippine Sea na under ng international law. Di ba? So parang ganoon. Pero guys, ang basihan kasi ng mga kongresista ay Supreme Court mismo, Supreme Court decision. Hindi na tayo lalayo, dito na mismo. Ito guys, malinaw, nandiyan naman sa screen yan. Sabi dito, the International Criminal Court retains jurisdiction over any and all acts committed by government actors until March 17, 2019. Hence, withdrawal from the Rome Statute does not affect the liabilities of the individual charged before the International Criminal Court of acts committed up to this date by Supreme Court. Ito si Pangilinan B. Cayetano noong March 16, 2021. So yun guys, malinaw, di ba, na dahil naging member tayo from 2011 to 19, meron silang jurisdiction. So ano pinagsasabi nito si Inday? Na kahihiyan daw sa ating bansa. At ayun na nga guys, yung kay BBM ito, na-interview kanina tungkol doon sa pagpasok nga sa issue ng ICC. Kung ano mangyayari. So ito guys, panoorin muna natin yung interview mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Pasok! It's really a sense of the House resolution, and it's the sense they're just expressing or manifesting the sense of the House that perhaps it's time to allow or to cooperate with the ICC investigations. But as I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if you can solve those problems, then that would be something else. But medyo fundamental yung mga question na ganun eh. Because if you're talking about the sovereign jurisdiction of the ICC, especially since we have withdrawn from the Rome Statutes a few years back, that brings into question whether or not this is actually possible. There is also a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. Simple lang para sa akin, simple lang naman yung issue yan eh. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sino ang arestuhin ng pulis natin, sino ang ikukulong ng pulis natin. Hindi naman dapat tama, hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Kaya nila yung trabaho niyan. And that's really where the conflict is. So guys, napanood nyo, di ba? Malinaw ang kanyang sinabi, di ba? Kasi nga, tinatanong siya sa issue ng ICC. Kaya nga sabi niya, di ba, may problema pa yun eh. Aayusin ba, sabi niya. At hindi lang yun guys, baka posible pang makabalik tayo sa ICC bilang isang member. So ito guys, ilagay ko na lang sa screen. Ulitin lang natin yung kanya sinabi. Just in, to CNN to guys yung kagaya kanina. President Bongbong Marcos says the government studying the Philippines should return to the International Court's Rome Statute. Yun guys, di ba? Napakalinaw. Posibleng bumalik. Siyempre, pag bumalik yan, natural, makaka-imbestiga sila ng maayos, di ba? Kasi pag bumalik na tayo, makikikooperate na yung buong gobyerno ni BBM, di ba? Yung, halimbawa, yung DOJ opisina, di ba? Yung kay Boying Remulla. Sabi niya, doon sa bandang dulo, guys, ang sabi naman niya na sa tingin niya, parang hindi maganda na sa ibang bansa ang manghuhuli sa mga suspect, di ba? Sabi niya, may NBI naman tayo dito, may police. So baka ang ibig sabihin, ang manghuhuli, diba, si Duterte, di ba?
naimbestiga na yan, manghuli yung NBI tapos i-turn over sa ICC. Baka ganun ang sinasabi niya, guys. Di ba? Yun ang ano natin. Baka yun na nga. Tapos, kung mapansin nyo, pareho lang sila ng statement ni Remulla, di ba? Nung nakarang araw lang. Ang sabi rin ni Secretary Remulla, sabi niya, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla will seek clarification from Malacanang on whether the country wants to rejoin the International Criminal Court. Sabi dito, in the line of resolution with the House of Representatives urging the government to cooperate with the ICC probe in the drug war killings. So yun guys, malinaw, di ba? Pag-aaralan pang pagbabalik ng ICC. So ibig sabihin guys, open na yun, di ba? Posible na kasi dati iba yung stand nila, di ba? Yung stand nila, sabi nila, hindi na kami makikipag-cooperate. Wala na tayo, natapos na ugnayan natin sa ICC. Sabi mismo ni BBM, kaya nga kinochan ni Sara, di ba? Para paalalahanin yung mga kongresista, di ba? Kinote niya, parang pinangunahan na niya para sabihin na gano'n. Pero yun na nga lang, kalalabas lang ngayon ng balita na posible pa lang bumalik ang gobyerno. Kasi nga nananawagan na yung Kamara guys na magbabago yung stand ng ating gobyerno dahil nga sabi ni Benny Abante sa kanyang interview, kailangan nang harapin ng ICC. Kasi para ipakita sa buong mundo na tayo ay rumirespeto sa international rule of law. Kagaya ng ginagawa nga natin na sinasabi natin sa vlog natin na gusto nating i-insist din sa West Philippine Sea yung pinanalunan nating arbitral ruling dun sa The Hague, di ba, noong 2016. At sa UNCLOS, United Nations Convention on Law of the Sea. So, dapat ganun, di ba? Hindi tayo double standard. Kung gusto natin kilalanin ng China yon, dapat kilalanin natin din ng Criminal Court o ICC. Dahil kinikilala yan, guys, ng ibang bansa. Actually, ngayon, kaka-join lang din ng Japanese government. Yung Japan, guys, nag-join na Germany sa ICC. Kaya, hindi to biro-biro, guys. International Court to. Matindi to. Pero nga, todo depensa pa rin yung mga DDS vloggers, di ba? Mga, yan, sila Roque, Panelo. Isa lang ang ano nila, di ba? Sentimento nila, magpapasukin. Ginagan nila, mga DDS vloggers. Ayaw nila. Kaya sabi ko, advice ko sa kanila, kayo na mismo makumbinsi kay Duterte na harapin na, di ba? Para malinis na yung pangalan. Kaya naman yung siguro depensa sa sarili niya, di ba? Ginawa nga nila yun di ba? So, natural, may consequences yan. May kakakibat na accountability. Di ba? Ngayon, kung mapatunayan na wala siyang kasalanan at ginawa lang yung kanyang dapat gawin, wala siyang nilabag na human rights sa victim, mas maganda pa sa kanya, baka bumango pa, di ba? Lalo na, gusto na tumakbo itong si Sara. Ito na yung pagkakataon. At kay BBM naman, di ba? Ito na rin yung pagkakataon na mabago ang tingin ng international community sa ating bansa. Kasi nga, nung panahon ng tatay niya, di ba, naging diktador siya. At marami yung naniwala o nalaman na naging diktador ang siyang Marcos, di ba? Natapos lang sa people power. At hindi lang yan guys, di ba? Ito guys, mga senator na bumoto sa ICC na ngayon ay nakaupo pa rin senador. Kasi ang sponsor nito, itong si Miriam Defensor Santiago. Ito guys, senators who vote in favor of concurring in the ratification of the Rome Statute of the ICC in the 5th Congress. Peter Cayetano, Pia Cayetano, Jose Escudero, Jingo Estrada, kahit si Bongbong Marcos na ating presidente, pirmado rin niya yan. Coco Pimentel, Bong Revilla, at Loren Legarda. So, sila nakaupo po ngayon na pumirma rin noon, guys. 2015. Ayun, nandito rin, Edgardo Angara, Miriam Defensor Santiago, Kingona, Hunasan, Lacson, Osmeña, Pangilinan, Soto, Trillanes, at Manny Villar. So, yun ang mga pumirma, guys, nung nag-member tayo sa ICC.
So alam din ni ano yan, ni BBM yung batas dyan kasi kasama siya sa pumirma guys, di ba? Kasama siya sa pumirma. Kaya siguro ngayon nagdadalawang isip, bagamat nagsabi siya na walang parang yung sinasabi niya walang karapatang manghuli yung ICC. Eh dapat daw dito yan. Kasi nga pirma din siya, so alam din niya, aware din siya. Siguro manghuhuli dito tapos ito turn over sa ICC. Itong si Duterte. Naku, guys, ito na yata yung udyat, guys. Kayo, guys, ano ang comment nyo sa tingin nyo, guys? Udyat na ba to na mukhang nagbabago ng hihip ng hangin, di ba? Ay, Boying Remulla dati, matigas din to. Pareho sila na BBM na tapos na. Wala na tayong ugnayan sa ICC. Hindi na tayo makikooperate. Pero ngayon, di ba na? Pag-aaralan natin. At hindi na pag-aaralan. Babalik tayo sa ICC. Yan. Di ba? Napakatindi guys. So, ito na ba ang hudyat na talagang magigera na ang Romualdez Duterte? Di ba? Marcos Duterte. Kasi kung ito yung magbubukas, wala na, di ba? Wala na guys. Lalo nang mabibiyak. Wasak na yan ang unity. So, minsan di ba may maganda rin na idudulot yung pagkaaway ng dalawa, di ba guys? Kasi guys, the more na pinagkakait mo, ako ito personal na opinion ko, the more na pinagkakait nyo yung ICC na pumasok, mag-imbestiga dito, the more na pinagkakaitan nyo ang mga biktima, na mga, lalo na yung mga inosente na namatay ng panahon ng Duterte sa war on drugs. Di ba? Kasi ang mga kababayan natin biktima, lalo na yung mga inosente, sila yung dumulog sa ICC. Sila yung humingi ng tulong, kaya ngayon ang ICC biglang pumapasok. Hindi naman yung papasok kung wala naman nagrereklamo guys. Kaya yung narrative ng mga Duterte supporter, parang nasa isip lang nila, basta na lang papasok, iimbestigahan sa Duterte. Hindi po ganun. Hindi ganun. So lumapit ang mga biktima, nung panahon pa ni Mayor siya guys, 2011, kaya nga si Leila de Lima, malaki ang papel niya ngayon sa ICC guys. Malaki ang papel niya kasi nga nasimulan na yan sa Davao pa 2011. 'Di ba? 2011 at ngayon nakalaya na. Lagot si Tatay Digo. At baka sumabit pa si Sara Duterte. Na tuluyang magpapalumpo sa kanilang political career. 'Di ba? So abangan natin guys, marami pa ang posibleng mangyari. Mag-aabang lang tayo. Basta kayo guys, comment down below kayo. Ano sa tingin nyo? Maganda na bang pumasok yung ICC? O deadmahan na lang? Pero isipin nyo rin yung mga biktima ng war on drugs. Alright? So hanggang dito lang po. Abangan yung susunod kong vlog. Thank you very much po.